Today's title is The Fire of Holy Spirit. Title is Apoy ng Espiritu Santo. Amen. The metaphor of Holy Spirit can be water and anointing and wind and fire. The title of today is The Fire of the Holy Spirit. Ang pagkakat po ng ating pagtuturo ngayon ay tungkol po sa apoy ng Espiritu. Amen? Holy Spirit in the Bible can be symbolized as many kinds of metaphor. Okay, ang banal na Espiritu ay maraming mukhang lugar. Amen? At sa pamamagitan ng metaphor. First of all, water. Isa po ay tubig. Water cleans our dirty part of body or clothes. Ang tubig po ay naglilinis ng parte ng ating katawan. And the wind, yes, you know, wind, we can feel the wind. However, we cannot see the wind. Ang hangin po ay hindi nakikita natin pero nararamdaman po natin. Amen? And then the anointing heals the body or other meaning. Okay, ang anointing o ang pagbaba ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, ay nagpapagalaw, kumikilos sa ating katawan at nagpapagaling. Yeah, each symbol has the typical meaning of the Holy Spirit. Ang mga bagay na ito ay talagang napakahirap ng mga simbolo ito. However, the fire is very strong metaphor of the Holy Spirit. Kaya nga po, ang banal na Espiritu ay sasabi natin, napakalakas at napakahirap ipaliwanag. Amen? Dahil napakalaking metaphor. So the fire of the Holy Spirit can be representative metaphor of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po ay nagre-representa kung saan nagpapakita ng isang metaphor. Amen? And the fire is the boiling the water. Ang banal na Espiritu ay katulad ng isang tubig na gumugulo. Amen? And the fire can burn the house or the mountains. Yung banal na Espiritu ay parang isang apoy na nakakasunog. Amen? Ng buong sambahayan. So the fire means very strong point of the Holy Spirit. Dahil kaya po ang banal na Espiritu ay napakalakas na tulad ng isang apoy sa buhay po natin. Amen. Amen? Many people say, I experience the strong fire of the Holy Spirit in the past. Maraming nagsasabing tao na kanilang nararanasan, amen? Ang apoy ng pagkilos ng banal na Espiritu. Even now here you can feel strong desire, strong ambition. Kahit ngayong araw na ito, ngayong gabi ito, pwede natin maranasan ang lakas ng apoy ng banal na Espiritu. Amen po ba? The fire of the Holy Spirit can be the Moses to the mountain or the area to the mountains of Judah.
Okay, ang Exodus chapter 3 verse 2, at sabi nito, basahin natin. Yeah. At ang angel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya. Sabi po, nakasabi po magbasa. Sa isang likas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, at siya'y nagpasilig, at narito, ang kahoy ay nagliligas sa apoy, at ang kahoy ay hindi nalupupo. In a flame of fire out of the midst of the bush, the fire from the bush. Okay, doon po sa mundo, yung lakas ng init ng apoy na nagpakita kay Moises. In the middle of the fire of the Holy Spirit, God called Moses at that time. At sa oras na yun, yung init ng apoy na yung burning bush na nagpakita kay Moises, ang Diyos ay nangungusap kay Moises. Amen? And then the Exodus chapter 19, verse 16. Okay, let's use chapter 19, verse 16. 19, verse 16. 19 and 16. Let's Okay, basahin natin. 1, 2, 3, read. At nangyari ng gantong araw ng umaga, na umulog at kumiglat at may isang salimuot na ulap sa ibabaw ng bundok. At ang tunog ng pakakak ay napakalakas, at ang buong bayan na nasa kampamento ay nakinig. and the verse 18. Verse 18. Verse 18, Okay. 1, 2, 3. Yeah, read. At ang buong bundok ng Sinai ay umuusok, sapagkat ang Panginoon ay bumababa sa ibabaw ni Yaon na nasa apoy. At ang usok ni Yaon ay napailang na parang usok ng isang urno, at ang buong bundok ay umuugang malinaw. Yeah, there were thunders and lightnings. Thunders and lightnings, the thick cloud on the mountain. Meron pong parang isang kidlat na doon sa may bundok na bumababa o tinatawag na pumikilos. There was smoke and fog, and then we can find the fire. At meron pong isang maliit na kung saan na apoy, na kung saan makikita po natin, makikita po rin sa mundo. And then the sound of the trumpet is getting louder and louder. At yung tunog ng trumpeta ay palakas yung makaka. Amen po ba? We can say the fire and the smoke and the fog means the Holy Spirit. Pwede rin sabihin yung apoy, yung usok, o yung tagundog ng kidlat, yung ingay ng makaka, yun po ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen po ba? And then the sound of the trumpet means the word of the God. At yung makaka, yung tunog ng trumpeta, ayun po ay tinatawag na salita ng Diyos. Amen. That's why in the New Testament, Hebrew chapter 12, verse 18. At kaya po sinasabi sa Bagong Tipan ng Hebrew chapter 12 verse 18. Yeah. It was the interpreting. At ito po yung sinasabi, pinapakita ang kapatid sa Yeah. 12, chapter 12 verse 18. 12, chapter 12, Verse 18. verse 18. Basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, let us read. Sapagkat hindi kayo nagsilapit sa bundok na naihipo at nagliliyak sa apoy at sa kapusitan at sa kadiliman at sa utos. That's why finally, chapter 12, verse 29, our God is consuming power, burning power, means the fire is Holy Spirit. Dahil po sa Hebrew chapter 12, yung apoy na nagpapakita, ang ibig sabihin yun, yung banal na Espiritu na nagliliyak. Amen! Galatians chapter 3, verse 14. Galatians chapter 3, verse 14. 14. 14. Basahin po natin, 1, 2, 3. Upang sa mga hindi ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus.
Efeso chapter 1, verse 13. Chapter 1, verse 13. 13. 13. Yeah. Read the Okay, let us read 1 to 3. Nasa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa Kanya rin naman mula nang kayo magsampalataya ay kayo pinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. If we believe in Jesus Christ, believe in the gospel, Kung tayo ay maniniwala sa ating Panginoong Jesus at maniniwala tayo sa turo ng Diyos, Holy Spirit resides in the inside part of my Holy Spirit. Amen. Kung maniniwala tayo sa salita ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon ay papasok sa parte ng bahagi ng ating puso. Amen. So we can feel or experience the Holy Spirit in my body or in my spirit, in my soul. So ang banal na Espiritu ay papasok po sa ating buhay, sa ating kaluluwa, at sa ating Espiritu. Amen. And then the first king, Unang hari, First King chapter 18, chapter 18, verse 36. chapter 18, verse 36. Sorry. Amen. Chapter 18. Chapter 18, verse 38. Okay. Okay, kasayin po natin. 1, 2, 3, go! Dapat ka kayo ay ang apoy ng Panginoon ay nalagla at sinubok ang handog na susubugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimulan ng tubig na nasa hukay. The fire of the Holy Spirit was falling down from the sky, from the heaven to the opening. Okay, ang banal na Espiritu ay bumaba galing sa langit. Yeah, it means the prophet, the Elijah received the fire of the Holy Spirit. Okay, si Propeta Eliseo, mga kapatid, intandaan kung sino na natin nung ang apoy may ramang tubig, nanalangin siya at ang apoy ay bumaba doon sa minatawag na yung mga kahoy na basa, ito po ay natubo. Amen? Amen. And then the Baptist John said, John the Baptist, yung Juan the Bautista, sinasabi, Matthew, in New Testament, Matthew, the chapter 3, verse 11. Matthew chapter 3, verse Matthew, chapter 3, verse 11. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Sa katotohanan ay binabautismo ako kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapot ang dumarating sa ulian mo ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pagyakap. Siya ang sa inyong magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. The Baptist John said, I baptize you is the word for repentance. Ang sabi ni Juan Bautista, kayo mabautismo ako sa mga magitan ng pagsisisi. However, Jesus Christ, He baptizes you with the Holy Spirit and His fire. Ngunit sinabi ni John the Baptist, pero sa kabilangan ang sinakatang si Jesu Cristo ang magbabautismo sa Espiritu at apoy. Amen? Amen. Acts chapter 2, verse 3. Acts chapter 2, verse 3. Act. Gawa, chapter 2, verse 3. Chapter 2, verse 3. At the Pentecost day, The day of Pentecost. Verse 3. Pentecost day, Okay, basahin natin. 1, 2, 3, go. yeah, At sa kanila ay nagpakita ang panatilang kawangis ng apoy
Amen po ba? And from the Germany, there was the missionary from the Germany to Nigeria. Meron po mga missionary ng Germany, Nigeria. His name was Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke. Bisayo po yun. Hindi ako bitigil. The missionary name from the journey to Nigeria was Reinhard Bonnke. Okay, yung pangalan po niya ay Reinhard Bonnke, the missionary. He listened to the fire of the Holy Spirit and emphasized the fire of the Holy Spirit whenever he preached. The title was the Holy Spirit. Okay, ito pong missionary ito, kanya pong sinasabi o pinaliliwanag o sinasabi niya kung ano ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa kanyang pangangaral. Amen. Amen? So, if you feel, experience the fire of the Spirit, your belief can be changed. Amen? Kung tayo po ay naniniwala, mga kapatid, na dapat pong tanggapin natin, kung nais na tanggapin ang banal na Espiritu ng Diyos, kailangan natin maniwala sa Diyos. Amen po ba? First of all, the Holy Spirit give the wisdom and revelation. Una-una po, pag tumanggap tayo ng banal na Espiritu, binibigyan tayo ng karunungan ang tinatawag na panitaka, revelation, o tinatawag na pangungusap o balita tungkol sa Panginoon. Amen po ba? John 16 verse 3. John chapter 16 verse 3. Verse 13. Verse 13. John chapter 16 verse 13. John chapter 16 Verse 13. verse 13. 13. John chapter 16, yeah. 13. 13. 1, 1, 3, 1, 3. 1, 3. Okay, 13. Okay. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Ganyan ba kung siya ang Espiritu ng katotohanan, itimati, ay papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang pahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidati. That's why if we receive the Holy Spirit, our memory or our brains can be changed. We can know easily, can catch the knowledge of the God. Amen. Kung tayo po makatanggap ng banal na Espiritu, ang ating pong kaisipan babaguhin ng Diyos. Amen po ba? At pangunawaan po natin kung ano po ang meron sa langit. Amen. Amen. Jeremiah chapter 23, verse 29. Jeremiah chapter 23 verse 29. Chapter 23 verse 29. 23, chapter 23, 29. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Hindi pa ba ang aking salita ay parang apoy sa akin ng Panginoon at parang pumumpok ng tumuturo ng bato. That's why the fire of Holy Spirit is the fire from the Word of God. Ang ibig sabihin ng banal na Espiritu ay kapangyarihan na nagmumula sa salita ng Diyos. When we receive the Word of God, or listen the Word of God and preach it, our mind, our head can be changed. Kapag ating pong naririnig ang salita ng Diyos, kapag ating pong tinatanggap ang salita ng Diyos, ang ating pong kaisipan ay binabago ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Because of this, my IQ number, we can know easily the catch, the
yung ating pong kaisipan, madali po natin maiintindihan ang mga nais ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? And that's why the Holy Spirit means the spirit of wisdom and revelation. Kaya nga po, inuulit ko, sinasabi na ang banal na Espiritu ay ibig sabihin po niya, nagbibigay ng karunungan at kapahayagang nagmumula sa Diyos. Amen? That's why, first of all, we should ask the God to give more and more of the Holy Spirit. Kaya nga po dapat gawin po natin, kumilos tayo, patuloy natin alitahin ang banal na Espiritu sa buhay po natin. Amen? Our mind is just like rock over ice. That's why it cannot be broken. It shall fire. Okay, yung ating pong isip ay parang po isang bato. Amen po ba? Na hindi kayang durugin. Amen po ba? Yeah, that's why if we do not listen to fire of the Holy Spirit, our mind cannot be changed. Kaya nga po, katulad ng isang bato, pero kapag tayo mo, yan ang nanagang ang banal na Espiritu ng Diyos, ang ating kaisipan ay hindi na babago. Parang batong hindi kayang durugin. Amen? Amen. Yeah, so that's why the sword of the Spirit is the word of God. Kaya nga po, ang ibig sabihin ng Espiritu ng Diyos ay ang salita ng Diyos ay dapat nananatili sa ating kaisipan. Amen po ba? Whenever you pray for something, first prayer should be Holy Spirit. Kaya nga po, kapag tayo nag-pray, ang una-una pong panalangin natin, kailangan po natin ma-receive ang banal na Espiritu. We have to get the fullness of the Holy Spirit inside our spirit. Kaya nga po, nasahin po natin na matanggap natin ang Espiritu ng Diyos sa ating Espiritu. Amen po ba? In the case, we can be changed to the fullness of the knowledge of the God. Kaya nga po, papakuin ng Diyos ang ating isipan sa pamamagitan ng kaalaman ng salita ng Diyos. Amen? Sa karunungang nagmumula sa salita ng Diyos. The Holy Spirit, second part of the Holy Spirit means the power. Ang pangalawa po, yung una po ay wisdom and revelation. Amen? Karunungan at kapayagan. Pangalawa po, pagkapag tayo tumanggap ng banal na Espiritu, meron po tayong tinatawag na lakas o kapangyarihan. Hello? Amin ba? And that's why the Act chapter 1 verse 8. Acts, Gawa chapter 1 verse 8. Chapter 1 verse 8. Verse 8. Gawa chapter 1 verse 8. You shall receive the power. Okay, verse 8. And the Holy Spirit has come upon Sabi you. nga, dadapuan, kailangan malakas, dadapuan at tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa kauli-ulian ng kanan ng lupa. Chapter 10, chapter 10, verse 38. Acts chapter 10, verse 38. 38. Verse 38. Acts, Gawa chapter 10, verse 38. God anointed Jesus Christ is the Holy Spirit. Pakibasa po 1-3. Sa makakuling pagkain si Jesus sa Nazaret, kung paano siya pinahila ng Diyos ng Espiritu Santo at nakapangyarihan na naglilipot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Means the Holy Spirit has the fire. Ibig sabihin nyo, ang
Jesus Christ the God. However, Jesus Christ is the fully filled with the fullness of the Holy Spirit. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay punong-puno ng banal na Espiritu. That's why Jesus Christ is doing good and healing. Kaya nga po, ang ating Panginoong Jesucristo ay siya mabuti at siya nagpapagaling. Amen po ba? Jesus Christ kicked out the devil, all of the disease, all of the impostors, anything. Kaya nga po, ang ating Panginoong Jesucristo ay kaya niyang palayasin ang gawa ng demonyo at anumang karamdaman sa buhay ng isang tao. Amen? Amen. That's why the disciple Peter made the healing and the miracles. The Acts chapter 3, verse 6. Okay, tignan po natin yung si Pedro, ang kanyang disipulo, gawa chapter 3, Acts chapter 3, Chapter 3, verse 6. verse 6. Chapter 3, verse 6. Yeah. May basahin po natin, 1 to 3. Datapwat sinabi ni Pedro, bilang at ginto ay wala ko. Datapwat ang nasa amin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. After the Peter received the Holy Spirit, Peter became the capable man. Like this. Yung si Pedro ay nakatanggap ng banal na Espiritu, ang nangyari sa kanya ay ganito po, siya po'y ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. You can have we can have a lot of the experience about the disease or cancer or other things. Okay, marami po tayo nakikita o nararanasan, nakaranas po tayo ng karamdaman, meron tayo nakikita mga tao may mga sakit na cancer. Amen po ba? I met some lady